So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, itong si Glenchong, nagsisisi na nga po sa kanyang pinaggagawa. So ngayon, ang bagong drama ni Glenchong ngayon ay siya daw po ay biktima ni First Lady Lisa Marcos. Biktima na daw po siya. So, ang tawag ko nga dito mga ka-Streetwise, no? Dito po sa pinaggagawa ni Glenchong ay the greatest kabobohan in the Philippine politics. One of the greatest kabobohan in the Philippine politics. So ngayon kasi paano ko nasabi yon? Kasi unang-unang mga kababayan, yung pinaglalaban ni Glenchong na dekada na pinaglaban ni Glenchong, yung Smartmatic, natanggal, di ba, nang wala siyang kinalaman. Isipin mo isa sa mga pinaglalaban mo, Smartmatic, yung nag-iingay ka na, ikaw Marcos ka, mandaraya ka. Tapos ang ending naman pala yung Smartmatic is papalitan din naman pala ni Presidente Bongbong Marcos. Tapos yung pinaglalaban mo na kay Red Santillan, ito yung hindi ko makuha mga kababayan eh. Yung si Red Santillan mga kababayan, yung sinasabing allegedly na boyfriend, bodyguard ni Glenchong, biktima ng tukhang. Ito hindi ito allegedly. Si Red Santillan po ay biktima ng tukhang. Pero hindi ko po makuha dito mga ka-Streetwise, no? Bakit kinakampihan ni Glenchong si Duterte? Di ba? Mamaya pakita ko sa inyo mamaya ebidensya natin. Tapos, ang mangyayari pa ngayon, madidispar ka pa. Lahat na ng kamalasan nasa sayo na Glenchong. So ngayon pakita ko to sa inyo, no? So ito from ABS-CBN News ito eh. Ganyanin na lang natin yan, ganyan. Mas okay yan eh. So sabi dito, Glenchong faces disbarment case for physical threats versus First Lady. So alam niyo na to, no? Ngayon sinabi ni Glenchong na sasampalin niya daw po si First Lady Lisa Marcos because of Smartmatic. Tapos ang ending naman pala mga kababayan, papalitan din naman pala ni PBBM yung Smartmatic. Di ba sabi ko sa inyo, bobo eh. One of the greatest kabobohan in the Philippine politics. So sabi dito, no, former Biliran representative, actually mga kababayan, no, ito si Glenchong, nung naging congressman pala ito sa Biliran, isang termino lang pala. Tapos nung magre-re-electionist po siya, talo kagad. Actually, napakapangit po na na political career nun. Di ba nanalo ka bilang congressman, nung pangalawang term mo, talo ka. So, ibig sabihin, palpak ka. Di ba? Ganun eh. Ganun ang labas dito eh. Isang termino mo pa lang, natalo ka na kaagad. Bobo ka. Bobo ka. So, sabi pa dito, no, former Biliran Representative Glenchong is facing a disbarment case before the Supreme Court for his alleged physical threatening statement against First Lady Lisa Marcos. Actually, si Roque din, di ba? Disbarment din ito. May disbarment case din po si Harry Roque, no? So, kasi mga ka-Streetwise, no, ito, ipaglalaban talaga ni Glenchong ito. Naniniwala po tayo dito. Kasi, pinaghirapan ni Glenchong yung pagiging abogado eh. Abogada pala. Abogada. So, ipaglalaban niya talaga ito. Okay? So, alam niyo na to eh. Ito yung sinabi niya, no? Saan ba yun? Ito. Ito yung sinabi ni Glenchong eh. Okay? Yan ang pagkaakala ni Lisa Marcos. Lahat ng Pilipino luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka. Di ba baklang-bakla talaga? No, hindi ko alam kung bakla talaga si Glenchong. Pero allegedly, ayan ang sinasabi po ng mga naririnig po natin, no? Bakla si Glenchong. Sasampalin kitang babae ka. So ngayon mga kababayan, no, dahil po dyan sa apat, no, ang alam ko meron siyang 4 na disbarment case eh. Okay? So ngayon, nagsalita na po si Glenchong. Yan yung kabulshitan nito, no? Ito, 6 hours ago. Ito, bago niya, nung na-post niya ito. So, komento ko sa disbarment case dahil binabala kong sampalin ang first drug pusher lady of the Philippines per the revelation of Miss Cathy Binag. O, kita mo, di ba? Naniniwala ka kay Cathy Binag. So, sabi dito, ito yung palusot ni Glenchong, sometime in early August 2024, so ito bago lang.
August 2024 lang pala to, no? A few days after I arrived from the US, so from the US, ito yung galing siya kay Maharlika. O, nung nakita sila. May dumalaw sa akin, isa sa 3 tao lamang na pwedeng dumalaw sa akin sa bahay anytime. Okay, so ibig sabihin, malapit na kaibigan niya yon. I know that the person's heart is for the Marcoses. Although, magkaaway na kami nila Marcos couple dahil nga traidor ang mga bangag na ito, di ba hindi ito yung ano eh. Hindi po ganito magsalita yung abogado eh. Kasi una, bangag. Tapos ang pinaka basehan niya, yung sinabi ni Cathy Binag. Di ba bilang isang abogado, dapat maging credible source muna si Cathy Binag bago mo sabihing bangag si Presidente Bongbong Marcos. Di ba so ang labas kasi dito chismis. Di ba chismis ba ang labas kasi dito? Oh. I-continue natin, sabi dito. We understood each other's position and I remain a friend to this person. Tawagin natin siyang mediator. Okay, tama, di ba? Oh, masama yung loob mo pero merong mediator. Oh. Bastos ka na nga nun, di ba? August 2024, bastos ka na nun eh. O pero merong mediator. O gusto ka pa rin tanggapin ng first family. Gusto ka pa rin pagbigyan. 'Di ba? Na baka sakali naman may masmasan ka. Tandaan mo, Glenn Chong, namatay si Red Santillan dahil sa tukhang. Hindi mo ba naisip 'yon? Yung pinaglalaban mo ng ilang taon na ng 5 taon? Doon ka kumakampi sa taong pumatay sa kaibigan mo. Tapos, yung pinagbibintangan mong pulis na nagpapatay kay Red Santillan na sinasabi mo, mayor pa ngayon sa Cavite. So talo ka. Wala kang pinanalong laban. 'Di ba? Isipin mo, wala ka nang kwenta eh. Wala kang kwenta. Kasi unang-una, 'di ba, tulad ng sinabi ko kanina, yung Smartmatic na pinaglalaban mo ng dekada, napalitan ng wala kang kinalaman. Si Red Santillan, 5 taon ng patay, pero biktima ng tukhang, tapos nagagalit ka sa mga Marcos, kumampi ka pa sa mga Duterte. May disbarment case ka pa, tapos si Carranza, mayor pa ng Silang Cavite ata, kung hindi ko nakakamali. So, kung tatanggapin ka ng mga Marcos, di ba? Kung tatanggapin ka ng mga Marcos ulit, kung tutuusin, wala ka namang kwenta. Wala kang silbi. Pero dahil dito sa sinasabi mo mediator, di ba, kahit na wala kang silbi, di ba gumagawa pa rin ng paraan, ito kung totoo itong sinasabi mo na merong mediator, kasi kung merong mediator, ibig sabihin nun, kinakausap ka para magbalik loob. So kahit nga na wala kang kwenta, di ba, importante ka pa din. Dapat nga mag-isip-isip ka eh. Oh. Ewan ko sa'yo, abogado ka pero naniniwala ka kay Maharlika, wala kang bait sa sarili. Ewan ko sa'yo. So sabi dito, no, continue natin. Sabi ni mediator sa akin, they're referring to the Marcos couple, are going to crush the Duterte. You better get out of the pack. Naintindihan nila kung bakit ka ganyan towards them. Ito ang exact words na binigas niya sa akin. So August pa lang daw, meron daw pong plano ang first couple, especially si Lisa Marcos, sabi niya, di ba? Na, anong sabi niya dito? Na they will crush the Duterte. Di ba? Sabi dito, initially pumayag ako makipagkita sa emissary nila. Pinsan ni Lisa Marcos sa isang room sa Westin Manila sa Ortigas. Gusto kong malaman how they will crush the Duterte so I can report it to the former president. Talaga nito, bubo. So, ewan ko ba? Oh, sabi pa dito, why should I remain loyal to the couple of drug-crazed traitor? Sila yung unang nag-trader sa akin by selling me to the Smartmatic kapalit ng pagmanipula ng eleksyon pabor kay Marcos Jr. at anak niya. O, Glenn Chong, dito, wala kang ebidensya dito. Ayan ang hirap sa iyo eh. O, nasaan yung sinasabi mo? Di ba na yung may-ari ng Smartmatic? O,
Sino ba yun? Yung may-ari ng Smartmatic. Meron kang record from immigration na nandito sa Pilipinas. Sabi mo, meron akong record na yung may-ari ng Smartmatic andito sa Pilipinas nakikipag-usap kay Lisa Marcos. So, nasaan yung record ng immigration? Ikaw may sabi niyan eh. May record yung immigration eh. So, nasaan? Wala kang ebidensya. Well, mga kababayan, kung ang sinasabi dito ni Glenchong na nakipag-usap, yung pinakitang ebidensya kasi ni Glenchong, meron screenshot na ini-invite siya na makipag-usap sa Smartmatic. Mga kababayan, normal po yun. Kasi po, ito na content ko na ito lang nung nakaraang taon pa eh, na nagkakaroon po talaga ng, ng briefing sa lahat po ng mga kandidato kung paano gumagana yung Smartmatic. Hindi sila nagkakaroon ng briefing kung paano mandaya. Di ba? Ay, Diyos ko naman, Glenchong. Wala, sabi ko nga sa inyo mga kababayan eh. Itong nangyayari kay Glenchong, one of the biggest kabobohan in the Philippine politics. However, something happened before the meeting took place. I was fuming mad when I called the mediator and flatly told him, let them crush me with the Duterte. I will stay with the pack. We have nothing to talk about. We have nothing more to talk about. O yan. So ngayon, kung talagang... Ako ba? So kasi mga kababayan, no? Ito yung point dito eh. Yung mga nangyayari kay Duterte, hindi naman po kasi kagagawan ng pamilya Marcos yan ngayon. Kung ano man ang nangyayari kay Digong, ang may kasalanan nila, ang may kasalanan niyan siya. 30,000 po ang namatay noong panahon ng Tukhang. Kasama na doon si Dad Santillan. So ito, pakita ko to sa inyo para maliwanagan tayo. Ito nabalita ito nung May 3, 2020. Two cops and Congressman Chong aid murder surrender. Sabi dito continue. Last June 2019, the complaint filed by the NBI stemmed from killing of Santillan and casing Barangay San Andres in Cainta Rizal, named the respondent for obstruction of justice. Yan, Calabarzon Police Regional Director. So ito si Carranza, di ba? Brigadier General Carranza, Rizal Provincial Director Colonel Louis Evangelista, and Cainta Police Chief Lieutenant Pablito Ngarag. Nagarag, okay? So ito yung mga dinimanda ni Glenchong. So walang nangyari sa kaso mga kababayan. Walang nangyari sa kaso. Tapos si Carranza, nanalo pang mayor. So talo ka na naman. Wala ka na naman pinanalo sa laban mo. At ang malupit dito mga kababayan, sa bandang baba ng balita, ang sabi dito, Carranza and his men hand claimed that the incident in December 2018 was part of the legitimate police operation against so-called highway boys involved in the illegal drug trade, carnap, theft, robbery, and killings on the Mangahan floodway in Cainta. So, drug trade po ito. So, ibig sabihin nito mga kababayan, yung nangyari po dito kay Red Santillan, ano yan? Parte po ito ng Tukhang. Diba? So ngayon, kung magagalit ka kay Presidente Bongbong Marcos dahil what they call this na ngayon po ay hinahabol si Duterte dahil po sa EGK, dapat nga kampihan mo pa si Marcos. Kasi yung pinaglalaban mo ng 6 na taon, 6 na taon, sa pagkaganon nga po ni Red Santillan, ito po ay biktima po ni Digong. Parang baliktad ata utak mo, Glenchong. Di ba? Ewan ko ba, no? Sumasakit ang ulo ko dito sa tao na to, no? Medyo mahina po talaga kukorte mga kababayan, no? So yan, so ngayon, ang lumalabas ngayon dito, nagpapabiktim si Glenchong. In the first place, ito yung mga bagay po na siya ang may gawa. Kasi ang gusto naman talaga ni Glenchong, una sa lahat, maging commissioner po ng Smartmatic. Ayun ang una talaga. Tapos ngayon, ang sabi po ng Commission of Appointments, hindi ka pwede sa Smartmatic, NTC na lang.
So, ito naman si bakla, natuwa kasi NTC. Tapos sa ending, hindi rin napunta sa kanya yung NTC. Doon na lang ata siya ilalagay sa mga parang hunger department ata yun. O parang poverty department ata, parang gano'n, no? Kasi hindi malino yung pagkakasabi niya. So, buti pa nga na-appoint ka nun eh. Kita mo, di ba, hindi ka na nga na-appoint, tapos ngayon madidisbar ka pa. So, talo ka na naman. Wala ka nang pinanalo. O, tapos ngayon, nung August, di ba, gumagawa pa na paraan sila, kung totoo yung sinasabi mo, sila First Lady Lisa Marcos na tanggapin ka ulit, tinanggihan mo pa. Oh, so ang problema talaga nasa sa'yo. Nasa maling tao ka. Isipin mo, yung nagpapatay kay Santillan, kakampihan mo, si Digong. Uy. Wala, mahina utak. Mahina talaga utak, no? So yun mga ka-streetwise, so dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito, kay Gilenchong. Kasi mukhang kasi ganyan yan mga kababayan eh. Kapag nagpapakita na po ng victim card, ito po ay nagpapakita po ng weaknesses. Kasi pag laban dapat, walang victim-victim dito. Para kang vlogger na kakilala ko eh. Kasi simula ng away, pagkatapos, pa-victim yung ending pala. So yan so dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa ginawa po ni Gilenchong. Kayo ba, pabor ba kayo kay Gilenchong? O talagang, di ba nakikitaan nyo yung kabaklaan niya dito? So so syempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye!